Magandang araw, Kuya Chris. Ako po si Rodel. Hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan akong nakatira sa isang bayan sa Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang nakapanghihilakbot na pangyayari dito sa aming baryo nung ako ay bata pa lamang. Dito sa aming bayan, taong 1980, ay may isang lalaking matandang pulubi ang madalas na lumilitaw sa tuwing lumulukob ang dilim. Palagi nitong tulak-tulak ang kanyang lumang kariton na may mantsa ng mga dugo at masangsang na amoy. Ang lahat ay natatakot sa kanya at nandidiri, lalo na ang mga bata. Sapagkat bukod sa nakadidiri nitong nilalangaw na kariton, ay isang palaisipan din sa amin kung sino at saan ba talaga nakatira ang matandang iyon. Kung umaga kasi, hindi na namin nakikita ang matandang iyon. Dahil doon ay hinihinalang isa siyang aswang. Palaging nanlilisik ang kanyang mga mata sa tuwing may tao siyang nakakasalubong. Daig niya pa ang hayop na natatakam sa karne ng tao. Nung panahong yun ay nakagawian ko na ang makipaglaro sa ilan pang mga bata sa aming lugar. Kahit inabot na ng hapon sa labas ay patuloy pa rin akong nakikipaglaro ng tagu-taguan. Ang isa sa mga paborito naming laruin. Nang muling nagsimula ang laro ay kaagad akong tumakbo palayo sa taya upang maghanap ng mapagtataguan. Nagtungo ako sa isang madilim at masukal na halamanan na malapit lamang sa kalsada. Mula sa pinagtataguan kong halamanan ay nakita ko ang matandang lalaki na may tinutulak na kariton. Naglalaway siya at lumilikha ng tunog na wari bang isang halimaw. Kinabahan ako nang siya ay lumingon sa aking pwesto. Bahagya akong napaatras sa gulat at sa hindi inaasahang tagpo ay aksidente kong naapakan ng isang tuyo na sanga na naging dahilan upang makalikha ako ng ingay. Napayuko ako at tinakpan ang aking bibig gamit ang sarili kong palad. Pilit kong ikinalma ang aking sarili at naglakas ako ng loob na muling tingnan ang estranghirong matandang pulubi. Nagimbal ako at muling napaatras sapagkat wala na roon ang matanda. Tanging naiwan na lamang sa kalsada ay ang kanyang kariton. Dahil doon ay mas bumilis sa pagtibok ang aking puso. Batid ko kasing nasa paligid lamang ang matandang pulubi, nagmamasid at nag-aabang ng tamang pagkakataon upang makapambiktima. Marahan kong inihakbang ang aking mga paa upang makalayo ako sa lugar na yon. Ngunit bigla akong napatago sa isang malaking puno nang muli kong nakita ang matanda. Nakaluhod ito at nakayuko habang may nilalantakan na kung anong bangkay ng hayop. Anong ginagawa niya? Nauutal kong sambit sa mahinang tono. Makapigil hininga ang tagpong yon. Lalo na nang lumingon sa aking direksyon ng matanda habang may manok na nakabitin sa kanyang bibig. Napasigaw na lamang ako ng aswang habang kumakaripas ng takbo. Mabuti na lamang at hindi pa lubusang nilalamon ng dilim ang paligid kaya nagawa kong makatakbo ng mabilis. Gayunpaman ay hindi ko pa rin maiwasan ang takot na namayani sa akin ng sandaling yaon. Hindi ako mapakali habang tumatakbo. Nariyang napapalingon pa rin ako sa aking likuran dahil nangangamba ako na baka ay sundan ako ng matandang lalaki. Nang muli kong itinuon ang aking tingin sa unahan, ay nabangga ako sa isa pang puno na naging dahilan sa pagkawala ng aking malay. Naging dilim ang aking paligid at nagising na lamang ako dahil sa boses ni Kuya at halakhak ng aking mga kalaro. Nakapalibot sila sa akin. Rodel, gumising ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka natutulog dito sa damuhan? Umuwi ka na raw sabi ni inay dahil malapit na ang gabi. Oras na rin para sa hapunan. Sambit ng aking kuya.
Upang di mapalo ng aking ina ay sumunod ako sa kuya ko. Ang daya mo naman, Rodel. Naglalaro tayo tapos natutulog ka na pala rito, kaya hindi kita mahanap. Usal ng isang kalaro ko. Sariwa pa rin sa aking isipan ang nakakakilabot na nakita ko kanina. Habang naglalakad pa uwi ay hindi ako mapakali dahil naiisip ko pa rin yon. Lumilingon-lingon ako sa paligid dahil nangangamba ako na baka ay nasa malapit lamang ang matandang pulubi. Sigurado ako na aswang ang lalaki na nakita ko kanina dahil kumakain siya ng patay na manok. Batid ko kasing walang matinong tao nakakain ng hilaw na karne. Hinapon ka na naman ng pag-uwi, puro ka na lang laro. Hindi mo ba alam na maraming bata ang napapabalitang nawawala sa kabilang baryo? Bulyaw ng aking ina. Sinalubong niya ako mula roon sa pintuan ng munti naming bahay. Nasabi niya rin ang patungkol sa mga batang nawawala sa narating naming baryo. Sorry po, Nay. Sagot ko habang nakayuko sa aking ina. Sige na, magapunan na kayo ng kuya mo. Pero bago yon, isara na muna ninyo ang mga bintana at pintuan dahil nakatitiyak ako na maglalagalag na naman ang mga mapanlinlang na nilalang ng dilim sa labas. Saad ng aking ina na ikinatindig ng aking mga balahibo. Si inay naman no, huwag mo naman akong takutin. Sambit ko dahil ng mga oras na iyon ay hindi ko maikakailang natakot ako sa sinabi ng aking ina. Bakit? Totoo naman kasi ang mga aswang. Sa palagay ko nga, aswang ang may kagagawan sa pagkawala ng mga alagang manok dito sa ating bayan. Pati yung mga nawawalang bata sa karatig nating bayan. Nako, aswang din panigurado ang may kagagawan noon. Salaysay ng aking ina na naging dahilan upang muli kong isipin ang matandang pulubi kanina. Gusto ko nang ikwento sa kanila ang aking nasaksihan kanina nung nakita ko ang matanda. Pero hindi ko na lang itinuloy ang kagustuhang magkwento dahil mas takot akong pagalitan ng aking ina. Baka sabihin na naman niyang puro lang ako lakwatsa at kapag napahamak ay problema lamang ang dulot. Kung tutuusin ay hindi ako makatulog kaagad nung gabing yon sapagkat hindi talaga maalis-alis sa aking isipan ang matandang may kariton. Iniisip ko talaga na siguro nga'y tama ang sabi-sabi na aswang nga ang pulubing yaon. Hindi rin nagtagal, nagawa kong makatulog. Pero sa kalagitnaan ng gabi ay napabalikwas ako ng gising dahil sa ingay ng mga aso sa labas ng aming bahay. Umaalulong ang mga aso na para bang may tao silang nakikita sa labas. Habang mahimbing na natutulog ang mga tao ay kinakabahan akong nakiramdam sa paligid. Bumangon ako at pinilit kong ginising ang aking inay. Pero kahit anumang estratehiya ang aking gawin ay ayaw pa ring magising ni inay. Kinurot ko na ang kanyang braso ngunit bahagya lamang siyang gumalaw at natulog ulit. Ang mga aso at manok sa labas ng aming bahay ay nagkagulo na. Hindi ko natiis ang aking sarili. Dala ng kuryosidad ay minainam kong silipin kung anong kababalaghanang nangyayari sa labas. Mula sa maliit na siwang sa aming lumang butas na dingding ay sinilip ko ang labas. Dahil sa liwanag na nanggagaling sa buwan ay naaninag ko ang matandang pulubi habang dinadakma nito ang mga pangsabong na manok ng aking itay. Gusto ko mang gisingin si itay upang magsumbong pero pinangunahan ako ng tuliro at labis na pagkatakot. Walang imik akong humiga at nagtago sa ilalim ng kumot. Habang nakatalukbong ay patuloy ko pa ring pinapakiramdaman ng ingay sa paligid. Ang naunang ingay ng mga aso at manok ay marahang nawaglit. Kinaumagahan ay balisa akong gumising
dahil sa ingay ng mga tao sa labas ng aming bahay. Nangunguna ang boses ni Itay. Galit na galit siya sapagkat nawala lahat ang kanyang mga manok. Tanging mantsa na lamang ng dugo ang natira sa mga kinaroroonan ng mga manok. Muntik nang tumulo ang aking mga luha nang malaman kong namatay pala ang aming 3 aso. Ang lahat ng mga bangkay nito ay may mahahabang kalmot at kakaibang kagat sa katawan. Hindi tao at marahil ay hindi rin isang ordinaryong hayop ang pumatay sa mga asong to. Sambitla ng isa sa mga taong naroon sa aming bakuran, ang aming kapitbahay. Diyos mio, anong kababalagan ang bumabalot sa ating bayan? Tila naging paboritong pasyalan ng mga aswang ang lugar na ito . Sambit ng aking ina, nakababakasa ng pagkabalisa. Ang mga pangyayaring iyon ay nasundan pa ng kay Raming kapareho na kaso. Umalingaw-ngaw ang kwentong katatakutan dito sa aming bayan. Noong binalot ng katatakutan ang aming bayan, ay sobrang laki ng ipinagbago ng aming lugar. Sa tuwing sumasapit ang takipsili may wala ng mga batang naglalaro sa labas. Ang buong paligid ay sobrang tahimik na. Ang kabahayan ay may mga kanya-kanyang pangontra sa aswang na nakasabit sa bawat pintuan at bintana. Ang bawang at asin ang isa sa ginawa naming proteksyon. Tumulong din akong magsabit ng bawang sa aming bintana sapagkat naniniwala kami na epektibo itong panlaban sa aswang. Bago kumagat ang dilim, ay nagsasaboy kami ng asin sa paligid ng aming bahay. Kung ang karamihang tao sa aming baryo ay natutulog na kapag 8:00 ng gabi, kami naman ang aking kuya ay naroon lamang sa loob ng aming bahay. Nakikiramdam sa paligid at nagbabantay dahil anong oras man ay maaaring pumanhik ang aswang sa aming bahay. Natatakot ako lalo na't mahihina lamang ang mga materyales ng aming bahay. Ang aming kasimbubong ay inipitan lamang ng pampabigat na malaking troso. Dumaan ang ilang mga gabi. Naging maayos naman ang aming bayan. Nabawasan ang kaso sa pagkawala ng mga alagang hayop. Hindi na rin gaanong pumapanhik ang matandang pulubi ng mga panahong iyon. Lumakas tuloy lalo ang hinala ng mga tao na ang lalaking iyon ay isang aswang. Karamihan ay naniniwala na ang matandang iyon ang may kagagawan sa mga nakakagimbal na pangyayari sa aming nayon. Dahil doon ay mukhang naging epektibo ang aming mga pangontra. Siguro nga'y nagawa na naming itaboy ang aswang sa aming bayan. Ngunit ang katatakutan ay unti-unting bumalik sa aming bayan. Ito ay matapos mapabalitang may 3 buntis sa baryo. Isa sa kanila ay ang aking inay. Nung malaman ko na buntis ang aking inay, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil may bagong miyembrong darating sa aming pamilya. O dapat ba akong matakot dahil tiyak na dadalawin ng aswang ang aming bahay. Gabi-gabi ay naging alisto ang aking nakatatandang kapatid at si Itay. Tinitiyak nila na palaging ligtas si inay at ang bata na nasa sinapupunan nito. Sa tuwing sumasakit ang tiyan ng aking ina, ay pahiwatig daw iyon na may engkanto o aswang na nagtatangkang dumalaw sa aming bahay. Kaya naman upang masugpo o mapigilan ang ganoong sabi-sabi, ay kaagad na nagsisindi ang aking Itay ng palapa at pinapausukan niya ang bintana at pintuan ng aming bahay. Paraan daw iyon upang maitaboy ang mga nilalang ng dilim o kahit na anong masasamang espiritu na likha ng mga dyablo. Nang dumating ang isang umaga, napabalitang namatay ang isang buntis dahil inaswang ito. Dahil doon ay kinabahan ako sa mga susunod na mga mangyayari. Kailangan nating mag-ingat. Saad ng aking kuya. Tama ka. Dahil tiyak na isang buntis na naman ang bibiktimahin ng aswang mamayang gabi. Turan naman ng aking ama. Sa edad na 11
ay talagang pagkatakot lamang ang naidulot ng mga katatakutang kwento na aking naririnig sa mga taong nakapaligid sa akin noon. Ang mga hindi maipaliwanag na kababalagan sa aming bayan ay naging sanhi na rin kung bakit napapadalas akong ma-sleep paralysis kapag ako ay natutulog. Hindi na nawala sa aking isipan ng mga usaping napapatungkol sa mga aswang. Nariyang nilagnat na rin ako, dala ng labis na pagkabalisa at takot. Lumipas muli ang isang gabi, ngunit maswerte kami dahil walang aswang ang nagtungo sa aming bahay. Ngunit kabaligtaran naman ito ang nangyari sa isa pang buntis na namatay din dahil sa hinihinalang aswang. Diyos ko, ano nang gagawin natin ngayon, Rolly? Ayaw ko pang mamatay. Tulirong usal ng aking ina. Nena, ikalma mo lang ang iyong sarili. Huwag kang mabahala. Hindi yan makabubuti sa ating anak. Pangaral ni Itay kay inay. Paanong hindi ako mababahala? Magagawa ko bang kumalma? Tatlo kaming buntis noon dito sa ating baryo. Ngayon mag-isa na lamang ako dahil patay na ang dalawa. Pinatay raw ng aswang. Kasalanan mo to, Rolly. Puro problema na lang ang binibigay mo sa akin. Mula nung magsama tayo sa iisang bubong. Ang hilig mo kasing gumawa ng bata. Alam mo namang puro aswang ang meron dito sa lugar na to. Salaysay ng aking ina sa tonong galit. Binubulyawan niya si Itay. Ewan ko ba, may sa demonyo yata ang bayan na ito . Usal naman ni Itay at napabuntong hiningan na lamang siya. Ano kaya kung lumipat tayo ng bahay? O di kaya naman makitulog muna tayo sa mga kapitbahay? Nauutal na sunod-sunod na tanong ni inay. Bakas ko sa kanyang mukha ang labis na takot at pagkabahala. Lalo't pansin naman nating mabilis ang takbo ng oras. Kung ngayon ay umaga, mamaya ay gabi na agad. Nena, nahihibang ka na ba? Mas matibay pa itong bahay natin kumpara sa ating mga kapitbahay. Sambit ni Itay. Kalaunan ay dumating na ang kinatatakutan naming gabi. Habang abala kaming naghahaponan sa loob ng aming bahay, ay may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa aming bubong. Kaagad na bumilis sa pagtibok ang aking dibdib. Litong-lito na rin ako ng mga oras na iyon. Hindi nga dumaan sa bintana at pinto, ngunit naroon naman sa bubong ng aming bahay lumapag ang hinihinala naming aswang. Ramdam namin na sinusubukan ng aswang na tuklapin ang aming bubong, kaya halos hindi na ako makahinga nun. Kahit hindi pa naman namin nakikita, sumigaw si tatay ng tulong at sinabing narito ang aswang. Maswerte kami dahil naglabasan ng aming mga kapitbahay. Bitbitang mga itak at pambato ay nagawa nilang itaboy ang aswang. Bilang isang 11 anyos na bata lamang ay wala akong ibang ginawa ng mga oras na iyon kundi ay ang umiyak na lamang at maghintay ng maging okay ang lahat. Nagpapabalik-balik pa rin ang aswang na bumibisita sa aming bahay. Kaya naman ay patagilid na lamang kung matulog si inay upang hindi masipsip ng aswang ang bata sa kanyang sinapupunan. Mukhang ayaw kaming lubayan ng aswang hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto sa buntis kong ina. Dahil gabi-gabing bigo ang aswang na mabiktima ang aking ina, siguro ay lumipat ito sa kalapit na bayan. Napabalita rin kasi sa kanila ang patuloy na pagdagdag sa kaso ng pagkawala ng mga alagang mga hayop at bata. Isa-isa rin daw na pinupuntirya ng hindi kilalang salarin ang mga buntis sa kabilang baryo. Kung hindi napapatay, ay nalalaglaga ng mga buntis na yaon. Mukhang naging bisyo na ng aswang ang magpalipat-lipat ng lugar. Dahil pagkatapos na may mangyaring masama sa kabilang baryo, ay bumabalik muli ang aswang sa aming bayan upang maghanap ng mabibiktima. Ang pagkawala kasi ng mga alagang hayop sa amin noon
ay nasundan pa ng maraming kaso. Maging ang mga taong may malulubhang sakit ay binibiktima na rin ito. Isang gabi ay namataan ng mga tao ang matandang pulubi. Nagtutulak ito ng kariton na naglalaman ng mga karning mayroon ng mga amoy. Naaagnas at nilalangaw na. Inilalako niya ito upang ipagbenta sa mga tao roon sa aming bayan. Napagtanto ng lahat na ang mga karning iyon ay ang pinaghalo-halong mga bangkay ng mga alagang hayop at mga batang noon pa nawawala. Nalaman nilang ang pulubing yun pala ang salarin sa pagkawala at pagkamatay ng mga alagang hayop at mga bata, maging ng ilan pang na biktima nito. Simula noong nakita ko siyang kumain ng hilaw na karne ng manok, ay batid ko nang siya ang aswang na kumuha sa mga alagang manok ng aking itay. Ang pulubing yun din ang aswang na pumatay sa alaga naming aso. Siya ang aswang. Patayin natin ang aswang na yan. Sigaw ng isa sa aming kabaryo. Gigil na gigil ang tono ng boses na ito na talagang nagnanais na mapatay ang nasabing mapagkubling aswang. Patayin! Tugon na sigaw ng isa pa na nasundan pa ng ibang sunod-sunod na sigaw. Ang lalaking pulubi ay marahang naglakad palayo na nasundan ng mabilis na takbo. Kaya bago pa man masugod ang pulubi ay agad na itong kumaripas ng takbo patungo sa kagubatan at hindi na nasundan ni numan. Tanging ang nakaririmarim na kariton na lamang nito ang naiwan. Marami ang naduwal sa karitong iyon. Samantalang ang matandang pulubi ay hindi nabatid kung saan nagtungo. Siguro ay siya nga ang aswang. Nagpakalayo-layo o nagtatago ito dahil alam na ng mga taga sa amin ang kanyang pagkatao. Siguro'y naghanap na iyon ng ibang lugar na kung saan ay pwede siyang manlinlang ng mga tao. Kaya huwag tayo basta-basta na magtiwala sa mga taong ating nakakasalamuha. Maging mapagnilay tayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat sa henerasyon ngayon, mahirap nang tukuyin kung sino ang tunay na tao at kung sino ang aswang. Tandaan nating mapanlinlangan nila lang ng dilim. Hanggang dito na lamang po ang inyong kaistorya, Rodel. Naranasan niyo na ba ang maligaw sa isang malawak na kagubatan? Nakakita na ba kayo ng isang malaking punong napapalibutan ng mga kapwa nito punong kahoy na nakayuko? Ang kahoy na iyon ay mahiwaga. May ikinukubling kapangyarihan, himala o misteryo na kung mayroon ka nito, tiyak na mapapasuko mo ang iyong mga kaaway, maging ang mga aswang na iyong makakasalamuha o makakaengkwentro. Magandang araw Kuya Chris, at sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong napakagandang YouTube channel. Itago mo na lamang ako sa pangalang Aldrin. 44 na taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa liblib na lugar ng Bicol. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa aking lolo na albularyo at sa kanyang mutya na yari sa kahoy ng sinukuan. Bata pa lamang si lolo ay palagi niyang napapansin na kay raming tao ang palaging nagtutungo sa kanilang bahay upang magpagamot. Nung una ay nagtataka siya dahil ang kadalasang mga nagtutungo sa kanila ay ang mga taong may sakit. Hindi niya lubos maisip kung paano nagagawa ng kanyang ama ang panggagamot. Hindi niya alam kung paano napapagaling ng kanyang ama ang mga hindi pangkaraniwang sakit ng mga tao. Sa murang edad ay nanatiling nakasarado ang kanyang isipan sa ganoong senaryo. Dumating sa punto na maging si Lolo ay inanyayahan ng kanyang ama na tumulong ito sa panggagamot. Pumayag naman si Lolo at nang dahil doon ay mas naging madali sa kanyang ama ang panggagamot. Nang tumuntong si Lolo sa wastong edad,
ay doon na niya nalaman na isang albularyo pala ang tawag sa mga katulad ng kanyang ama. Nabatid niya rin na maging siya ay may kakayanan din palang manggamot kahalintulad ng ama niyang albularyo. Sa yugtong yaon ay gusto niya nang maunawa ang lubos ang bawat pasikot-sikot na kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Itay, ano ang gagawin ko upang mas maging mahusay rin akong albularyo na kagaya mo? Tanong ni Lolo sa kanyang ama. Baka sa mukha ni Lolo na desidido siyang matuto sa marami pang bagay. Nais niyang mas maging bukas ang kanyang dunong sa alinmang pag-aaral upang maging magaling siyang albularyo. Tulad ko, ay kinakailangan mo ring magkaroon ng sariling mutya, anak. Tugon ng kanyang ama. Naging interesado si Lolo sa sinabi ng kanyang tatay patungkol sa mutya. Ano ang mutyang inyong tinutukoy, Itay? At saka saan ko naman ito matatagpuan? O paano ko ito makukuha? Sunod-sunod na katanungan ni Lolo. Halata na gustong-gusto niya talagang gawin ang lahat, maging mahusay lamang siya sa larangan ng panggagamot. Kung talagang desidido kang magkaroon ng mutya, kinakailangan mo ang maglakbay ng mag-isa patungo sa bundok na itim, sapagkat doon mo masusumpungan ng isang mahiwagang punong kahoy, ang kahoy ng sinukuan. Sa laysay ng ama ni Lolo, hindi maiwasan ni Lolo ang makaramdam ng pagkarahuyo habang pinakikinggan niya ang sambitla ng kanyang ama. Hindi niya lubos akalain na may ganoong kahoy pala rito sa Bicol. Paano ko po malalaman na isang kahoy ng sinukuan na ang aking nakikita? Karagdagang tanong ni Lolo. Lahat ng kailangan niyang malaman ay itinanong niya upang hindi siya pumalpak sa kanyang gagawing pakikipagsapalaran. Ang kahoy ng sinukuan ay isang katawagan sa punong kahoy sa kabundukan. Mahiwaga ang kahoy na ito, misteryoso at may kinukubling himala. Ang palatandaan nito ay mapupunang nakayuko ang lahat ng halaman o punong kahoy na nasa paligid nito. Nakaturo sa kinatitindigan ng sinukuan ng mga halaman at punong kahoy na nakayuko. Saad ng ama ni Lolo. Dahil doon ay kaagad na inihanda ni Lolo ang kanyang bayong. Naglagay siya roon ng tubig na maiinom, flashlight, pagkain at ilan pang mga kagamitan na kakailanganin niya. Nang makapaghanda, kahit na may araw pa ay aalis na sana si Lolo. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng kanyang ama. Magtutungo na po ako sa bundok na itim. Sagot ni Lolo sa kanyang ama. Napakamot na lamang sa ulo ang kanyang ama dahil sa kahibangang iyon ni Lolo. Hindi ka maaaring tumungo roon hanggat may araw pa. Maaari mong ikapahamak ang gagawin mong pagsadya roon. Baka ikamatay mo pa. Bakit naman po? Nagugulumihan ang tanong ni Lolo. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng kanyang ama. Hindi niya batid kung ano ang ipinapahiwatig nito. Sa aking kabatiran, ang punong kahoy na ito ay mapanganib kung lalapitan, lalo na kapag may liwanag ng araw o buwan. Ito ay sa kadahilanang ang anino nito ay may kapangyarihan upang makaparalisa ng sinumang tatamaan nito. Kaya malamang na nakamamatay yon. Maaari ka ring masunog kung tatamaan ka ng anino ng kahoy ng sinukuan. Sa laysay ng ama ni Lolo, hindi ko maikukubling natakot daw si Lolo nang malaman niya ang nakapaninindig balahibong misteryo na mayroon ng bundok na itim. Malaki ang pasasalamat ni Lolo dahil binalaan siya ng kanyang ama patungkol sa panganib na maaari niyang sapitin. Dahil doon ay minainam niya na lang na hintayin ang gabi bago umalis. Nang sandaling yaon ay kanya ring pinagmamasdan ng kalangitan kung may buwan na lilitaw. Laking tuwa ni Lolo nang mapansin niyang walang buwan ng mga oras na iyon. Kalaunan ay masayang nagpaalam si Lolo sa kanyang ama. Huling paalala ko lang sa iyo, anak. Hindi lang ikaw ang tiyak na magtatangkang kukuha ng mutya.
dahil nakakasiguro ako na marami pang antingero ang paparoon. Hindi lang mga antingero o mga agimatero, kundi pati na rin ang mga elemento na nagnanais ding mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Babala ng ama ni Lolo. Gayunman ay iwinaksi pa rin ni Lolo ang nararamdaman niyang takot. Naglakas pa rin siya ng loob na magtungo sa bundok na itim sa kagustuhang maging isang magaling na albularyo. Tangan ng flashlight ay nilakbay na nga ni Lolo ang daan patungo sa nasabing bundok na itinuro ng kanyang ama. Sa ngayon ay hindi na malinaw kung saang lokasyon ba talaga matatagpuan ang bundok na yon. Dala na rin siguro ng pagkaubos ng mga puno sa maraming kabundukan na patuloy na nakakalbo sa kasalukuyang henerasyon. Habang naglalakbay patungo sa bundok na itim, ay ikinakalma ni Lolo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang tabako at kung minsan pa'y sumisipol-sipol na lamang siya upang mabawasan ang panglaw ng kagubatan na kanyang nadadaanan. Nang makapasok na siya sa bundok na itim, ay naramdaman niya ang biglang paglamig ng temperatura sa paligid na ikinapanindig ng mga balahibo ni Lolo. Bumilis din sa pagkabog ang dibdib ni Lolo dahil sa kaba o takot na baka ay may kung anong nilalang ang maengkwentro niya sa nakakakilabot na kagubatang iyon. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni Lolo ay isang malaking puno ang umalog. Pakiramdam niya ay may kung anong nilalang ang naroon sa itaas. Hindi niya na lamang iyon masyadong pinansin hanggang sa may isang malaking nilalang ang tumalon mula sa puno at humarang sa daraanan ni Lolo. Kapre! Nauutal na sambit ni Lolo. Batid niyang kapre ang nilalang na yon dahil sa laki ng katawan nito. Maitim, mahaba ang buhok at ubod ng pangit. Sa sobrang gulat ay nabitiwan ng bunganga ni Lolo ang tabako na subo niya kanina. Nanginginig siya habang inihahakbang ang kanyang mga paa paatras. Nang mga oras na iyon ay hindi alam ni Lolo ang kanyang gagawin. Wala siyang alam kung paano kalabanin ng isang kapre lalo't hindi pa siya gaanong mahusay na albularyo. Kinuha ng kapre ang nahulog na tabako. Nung yumuko ang kapre ay malapitang nasilayan ni Lolo ang nakakatakot na wangis nun. Kaagad siyang tumakbo palayo sa nilalang na iyon. Sumuot si Lolo sa masukal na halamanan sa kahit saang direksyon basta makalayo lamang siya sa kapre. Napansin ni Lolo na pabalik-balik lamang ang lugar na kanyang napupuntahan. Kung anong puno man o halaman ang kanyang nakikita kanina ay iyon at iyon pa rin ang kanyang nasisilayan. Pakiwari niya ay pinaglalaroan siya ng kapre kung kaya ay hindi siya makaalis sa lugar na yon. Naisipan ni Lolo na baligtarin ang kanyang damit at laking tuwa niya nang naging epektibo ang isinagawa niyang estratehiya. Nang malampasan ang suliraning dulot ng kapre, ay nagpatuloy si Lolo sa paggalugad sa gubat upang hanapin ang puno ng sinukuan. Maya-maya ay isang iyak ng sanggol ang kanyang narinig na talaga namang nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam, bunsod ng kaba at pagkatuliro. Hinanap niya ang sanggol na pinagmumulan ng iyak na kanyang nauulinigan. Sinundan niya ang tinig ng bata at dinala si Lolo ng kanyang mga paa patungo sa isang paslit na naroong nakahandusay sa marahong lupa. Umiiyak ito habang walang sapin sa katawan. Nahabag si Lolo sa kalagayan ng bata. Hindi niya ito natiis. Sa buti ng puso ni Lolo ay nilapitan niya ang sanggol upang sana ay kargahin, ngunit ang bata ay biglang tumayo. Nag-anyong tila maliit na halimaw nang mapatapat dito ang flashlight. Lumikha ng nakatatakot na ungol ang bata na parabang takot na takot sa liwanag ng sulo ni Lolo. Sa sobrang panginginig ay muntik nang mabitiwan ni Lolo ang flashlight. Takot na takot kasi si Lolo nang mapagmasdan niyang nagbabaga ang mata ng sa palagay niya ay tiyanak.
May sa impyerno talaga ang kabundukang ito. Wika ni Lolo. Kinuha niya ang matalim niyang itak. Itinutok niya iyon sa tiyanak sapagkat bakas sa aksyon ng halimaw na naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang sunggaban si Lolo. Subukan mong lumapit sa akin, titiyakin kong magkakapira-piraso ang iyong katawan. Singhal ni Lolo habang nanginginig ang kanyang brasong tangan-tangan ang isang matulis na itak. Ang tiyanak ay patuloy lamang sa pag-ungot. Tumalon ito sa sanga ng puno at nagpapalipat-lipat sa mga punong kahoy. Paikot si Lolo habang nakataas ang kanyang itak, habang sinusundan niya ng tingin ng tiyanak na paikot-ikot na tumatalon sa mga punong nakapalibot kay Lolo. Pagkatapos ay dumamba patungo sa mukha ni Lolo ang nakasusuklam na halimaw na yaon. Tatagain sana ni Lolo ang tiyanak, ngunit nabahala siya na baka ay sarili niyang mukha ang kanyang mataga. Nabitiwan ni Lolo ang itak at flashlight, kaya naging madali sa halimaw ang pag-atake. Ginamit ni Lolo ang lahat ng natitira niyang lakas upang maialis sa kanyang mukha ang nakarikit na tiyanak. Sa sobrang haba ng kuko ng halimaw na yon, ay nag-iwan ito ng malaking marka ng kalmot sa mukha ni Lolo. Nang maialis na ni Lolo ang tiyanak sa kanyang mukha, ay ibinalibag niya ito. Tumama ang tiyanak sa malaking kahoy na ikinahina niyon. Ginamit ni Lolo ang pagkakataong yun upang kapain ang nahulog niyang itak at flashlight. Nang makita na niya ang flashlight at itak, ay agad siyang lumapit sa tiyanak at ilang beses na pinagtataga yun. Hindi niya pinigilan ng kanyang sarili na tagain ang tiyanak hanggang hindi na ito gumagalaw. Nang makumpirmang wala ng buhay ang munting halimaw, ay napabuntong hininga na lamang si Lolo. Buntong hininga na sumisimbolo sa pagkapanalo. Kinuha niya ang dalang tubig sa kanyang bayong at uminom siya, bunsod ng uhaw at pagod. Naganap siya ng halamang gamot sa gubat at may nakita siyang dahon na mainam na pampigil ng dugong tumatagas sa sugat. Kumuha si Lolo ng ilang dahon at itinapal sa kanyang mga sugat at maraming galos. Inakala ni Lolo na tapos na ang kalbaryong iyon, ngunit isang nakatatakot na tagpo ang gumimbal sa kanya nang may nakita siyang aswang at agimatero na nagpapatayan. "Ako ang makakakuha ng mutya," bulyaw ng aswang sa agimatero. "Makukuha mo lang ang mutya kung mapapatay mo ko," singhal naman ng agimatero. Baka sa mukha ng dalawang iyon na porsigido ang mga ito na makakuha ng mutya. Nagsimulang maglaban ng dalawa habang si Lolo ay nakatago lamang sa masukal na bahagi at pinapanood ang labanan ng dalawa. Nang mga oras na iyon, ay kitang-kita raw ni Lolo ang labanan na naganap sa pagitan ng aswang at isang antingero. Namangha si Lolo sa kanyang nasaksihan dahil ang antingero ay kahangahangang hindi tinatablan ng talim. Ilang beses na itong natamaan ng itak at kuko ng aswang, ngunit hindi man lang nasusugatan. Siguro'y dahil iyon sa agimat na meron ng taong yon. Agimat na nakakwintas sa kanyang liig. Sa kasamaang palad ay nakalmot ng aswang ang tali ng kwintas ng kanyang katunggaling agimatero. Kaya nahulog ang agimat. Doon na sunod-sunod na winakwak ng aswang ang tiyan at leeg ng agimatero at dinukot ang lamang loob nito at walang awang nilantakan hanggang sa mawalan iyon ng buhay. Tuwang-tuwa yaong aswang sa kanyang pagkawagi at saka ito nagpatuloy sa paghahanap ng mutya. Kinabahan si Lolo sa kanyang nasaksihan dahil tiyak na siya naman ang sunod na papatayin ng aswang sa oras na malaman niyo na naroon din sa gubat si Lolo. Nilapitan ni Lolo ang bangkay ng isang agimatero. Maswerte siya dahil nakita niya roon ang agimat na nahulog. Mabuti na lamang at hindi iyon kinuha ng nakalaban ng may-ari ng agimat. Marahang pinulot ni Lolo ang bigtas na kwintas. Nagulat siya dahil biglang may humawak sa kanyang kamay.
Tiningnan niya kung sino ang humawak sa kanya. Ito pala, yung agimaterong nakahandusay. Tulungan mo ako. Wika ng agimaterong nanghihina at duguan. Nanlaki ang mata ni Lolo dahil sa naramdamang pagkabigla. Ngunit bumalik sa kapanatagan ng kanyang loob nang bumitaw sa kanya ang agimatero at tuluyan ding namatay. Agad na nagtago si Lolo pabalik sa kasukalan nang marinig niya ang kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paa na papalapit sa kanyang direksyon. Nagbalik pala ang aswang upang kunin ang agimat. Bakit nawala ang agimat ng lalaking ito? Sino ang kumuha? Tinig ni Lolo na naitanong iyon ng aswang. Yumuko si Lolo sa halamanan dahil lumingon ng aswang sa kanyang direksyon. Paikot-ikot na nagmasid ang aswang sa paligid upang hanapin kung anong nilalang o kung sino ang kumuha ng agimat ng isang antingero. Baka sa mukha ng aswang ang pagkayamot. Mukhang natunugan nito na may iba pang tao sa kabundukang iyon. Marahang umalis si Lolo sa lugar na iyon at lumihis siya ng daan upang patuloy na hanapin ang puno ng sinukuan. Hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na ang mga puno ay nakayuko patungo sa isang malaking puno na pinaliligiran ng mga halamang nakayuko. Mukhang nahanap ko na ang sinadya ko sa lugar na ito. Nakangiting usal ni Lolo. Napalingon na lamang siya sa kanyang likuran nang marinig niya ang isang lalaki na nagsalita. Ako ang unang makakakuha ng mutya. Usal ng kaninang aswang na pumatay sa isang agimatero. Marami naman ang sanga ng puno, kaya pwede naman tayong kumuha ng kanya-kanya. Sambit ni Lolo sa tonong pasigaw upang marinig siya ng aswang. Gusto kong ako lang ang makakakuha ng mutya sa gabing ito upang lumakas ang pwersa naming mga aswang. Wala akong balak na hayaan kang makakuha dahil kalaban namin ang mga katulad ninyong albularyo. Buliyaw ng aswang. Nagkiskisan ng mga pangil noon na labis na ikinagulat ni Lolo. Napalunok si Lolo ng laway dahil sa takot. Nakita niya kasi kung paanong nagsihabaan ang kuko ng aswang. Tama nga ang sinabi ng aking itay. Maraming elemento ang makikipag-agawan sa akin sa gabing ito. Pasensya ka na pero hindi ko sasayangin ang pagod ko lalo't nasimulan ko na. Ikinuwintas ni Lolo ang agimat na mula sa namatay na antingero. Magsisilbi niya itong kalasag upang hindi siya kaagad magagapi ng halimaw. Inilabas din ni Lolo ang kanyang matalas na itak na siyang magsisilbi niyang panlaban sa aswang. Sumunggab ang aswang sa direksyon ni Lolo. Itinaas ni Lolo ang kanyang itak at ikinumpas niya. Ilang beses na pinagkakalmot at sinubukan dukutin ng aswang ang lamang loob ni Lolo. Subalit hindi tumatalab sa katawan ni Lolo ang pangil at kuko ng aswang. Dahil iyon sa agimat na kwintas ni Lolo. Namumula lang ang balat ni Lolo subalit hindi ito nasusugatan. Sa pagkakataong yun ay marami ng tinamong sugat ang aswang mula sa sunod-sunod na taga ni Lolo. Nang manghina ang aswang ay kinuha ni Lolo ang kanyang tali na nasa kanyang bayong. Itinali niya ang aswang sa puno ng sinukuan. Habang nakatali ang aswang ay doon na kumuha si Lolo ng sanga ng puno upang magsilbi niyang mutya. Pagkatapos ay umalis na agad siya doon habang ang aswang ay naparalisa at nasunog dahil natamaan ito ng anino ng punong sinukuan nung sumapit ang umaga. Masayang nagbalik si Lolo sa kanilang bahay, bitbit ang sanga ng sinukuan. Nang putulin niya ang sanga ay may cross sign na nakaukit sa kahoy. Pinaritwalan ni Lolo ang kahoy ng sinukuan sa kanyang albularyong ama at nang ganap na itong naging mutya ay laking tulong iyon para kay Lolo upang siya ay maging ganap na mahusay na albularyo. Ayon kay Lolo,
ay may bisa raw sa panggagamot sa hindi karaniwang karamdaman ng mutya ng sinukuan, kagaya na lamang ng mga sakit na gawa ng hindi nakikita, katulad ng sakit na likha ng duwende at engkanto. Palaging nakakwintas kay Lolo ang piraso ng maliit na kahoy ng sinukuan. Ang sinukuang kahoy ay ginagamit niya bilang agimat o talisman. Nakakapagpagaling ito ng mga sakit sa tiyan. Ayon kay Lolo, sa pamamagitan ng mutya ng sinukuan ay nagagawa niyang magpaamo ng tao. Lumipas ang maraming taon. Napakaraming tao ang natulungan ni Lolo dahil sa taglay nitong galing sa panggagamot. Marami din ang mga naging ilag sa kanya na mga mambabarang at mangkukulam dahil sa galing ni Lolo na kontrahin ang kanilang kulam o barang. Hanggang sa dumating ang panahon na yumao na at nagpaalam na ang kanyang amang albularyo dahil na rin siguro sa katandaan nito. Halos 20 taon na ang nakaraan bago yumao ang aking lolo. Naikwento niya ito sa akin kaya naisipan ko ring isalaysay ang kanyang buhay sa inyong channel. Isang napakahusay na albularyo at isang napakabait na lolo ang aking Lolo Samuel. Siya ang aking inspirasyon magpahanggang ngayon. Dala-dala ko pa rin ang ipinamana sa aking mutya ng kahoy ng sinukuan, ngunit hindi naman po ako naging albularyo. Nanatiling nakatago na lang ito sa aming tukador. Ito ay nagsisilbing proteksyon naming mag-asawa sa mga masasamang elemento. Dahil ayon kay Lolo Samuel, kahit hindi ko raw gamitin ito ay mananatiling isang instrumento ito para pigilan ng mga kampon ng dilim. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Aldrin. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. At mapagpalang araw po, Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roque. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari po ito sa aming probinsya sa Nueva Vizcaya. Nang mga panahong yon ay namamasukan ako sa isang karinderya. Sa unang araw ko sa karinderya, ramdam ko kaagad ang kakaibang himig ng lugar. Malayo ito sa ingay at sigla ng syudad. Tahimik, malamig, at tila may bumabalot na misteryo. Mag-ingat ka, Roque. Babala ng aking tiyuhin nang ako'y magpaalam na. Hindi ko gaanong pinansin ang kanyang sinabi. Sa isip-isip ko, trabaho lang naman ito. At ano ang dapat katakutan? Pagpasok ko ay sinalubong ako ng aming amo na si Aling Sisa. Payat at mahaba ang buhok na halos natatakpan na ang kanyang muka. Roque, sa likod ka muna. Huwag kang pupunta sa kusina kung hindi kailangan, ha? Utos niya sa akin. Tumango na lamang ako. Bagaman may bahid ng pagtataka sa aking isipan, ano nga ba ang meron sa kusina? Habang naglilinis ako sa likod, napansin kong kakaiba ang pag-iwas ng mga tao rito. Hindi sila nag-uusap-usap at kung magkatinginan man, tila may lihim na hindi maaaring mabunyag. Lalong lumakas ang kutob ko na may kakaiba sa lugar na ito. May amoy din akong naaamoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Hindi ito amoy ng karaniwang lutuin. Masangsang at tila ba'y nakakasulasok. Mabilis lumipas ang oras sa dami ng aking ginagawa. Napansin ko ang pagdating ng mga suki. Lahat sila ay tila may kakaibang interes sa mga pagkaing inihahain. Masarap talaga dito, sabi ng isang matandang babae habang kumakain ng bulalo. Tumingin siya sa akin, ngumiti at nagpatuloy sa pagkain. Nang maghapunan,
Hindi ako tinanggap ni Aling Sisa na kumain kasama nila. May baon ka naman, di ba? Tanong niya. Tumango na lamang ako. Kumain ako mag-isa sa likod. Habang pilit na iniisip kung ano nga ba ang sekreto ng karinderyang ito. Hindi ko mapigilang magtanong sa aking sarili. Ano nga ba ang tinatago nila? Bakit bawal pumunta sa kusina kung hindi kailangan? At bakit tila may takot sa mga mata ng mga kasamahan ko? Sa pagtatapos ng araw, hindi ko na napigilang magtanong sa isa sa mga kasama ko. Kuya, bakit po bawal pumunta sa kusina? Tanong ko habang nagliligpit kami ng mga gamit. Tumingin siya sa akin. Tila ba sinusukat kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Basta Roque, sundin mo na lang ang utos. Para sa ikabubuti mo rin yon. Sagot niya. Sabay talikod at mabilis na lumakad palayo. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko mapigilan ang aking isipan sa pag-iisip kung ano nga ba ang misteryo sa likod ng karinderyang ito. Ang mga babala ng aking tiyuhin, ang kakaibang pag-uugali ng mga tao, at ang patakaran na tila ba'y may itinatagong lihim. Mag-ingat ka, Roque. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ng mga salita ng aking tiyuhin. Sa gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Punong-puno ng tanong ang aking isipan. Ano nga ba ang itinatago ng karinderyang ito? At bakit ako napunta rito? Sa unang araw ko pa lamang, ramdam ko na ang bigat ng mga katanungang ito. Ngunit sa kabila nito, kailangan kong magpatuloy. Kailangan ko ang trabahong ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, sisikapin kong maging mas maingat at mapagmasid. Marahil, sa paglipas ng mga araw, mabubunyag din ang mga lihim na bumabalot sa karinderyang ito. Sa aking ikalawang araw sa karinderya, mas lalo kong naramdaman ang kakaibang kapaligiran dito. Mas maaga akong dumating kaysa sa nakagawian. Umaasang masasagot ang ilan sa aking mga katanungan. Subalit tila mas lalo lamang nadagdagan ang aking pagtataka. Habang naglilinis ako sa paligid, napansin ko ang kakaibang iwas ng mga kasamahan ko. Tila ba sila ay may tinatagong sekreto na hindi maaaring malaman ng sino man. Lalo na ng isang baguhan katulad ko. Pilit kong hinanap ang aking kasamahan na kinausap ko kahapon. Subalit wala siya. Hindi siya pumasok. O baka hindi na pumasok. Sa kainitan ng araw, nang aking linisan ng paligid ng kusina, nasalubong ko si Aling Sisa. Roque, huwag kang mag-osyoso. Gawin mo lang ang trabaho mo. Seryoso niyang sabi. Tumango na lang ako, bagamat may bahid ng takot at kuryosidad sa aking dibdib. Napansin ko rin ang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa kusina. Masangsang at tila ba'y may halong amoy ng lupa at bulok na karne. Sa tuwing bubukas ang pinto ng kusina, saglit itong sumisingaw. Subalit mabilis ding nawawala. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng kusinang iyon? Sa tanghalian, habang naglilingkod ako sa mga suki, may napansin akong kakaiba sa kanilang mga mata. Tila sila ay may hinahanap o inaasahan. Isang matandang lalaki, habang kumakain ng dinuguan ay may kakaibang ningning sa mata. Tila siya'y lubos na nasisiyahan, hindi lang sa pagkain, kundi sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napagdesisyonan kong magtanong sa isa pang kasamahan. Manong,
Bakit kakaiba ang mga suki dito? Ano bang meron sa mga pagkain? Tanong ko habang kami nag-aayos ng mga mesa. Tumingin siya sa akin, tila ba nag-aalangan. Roque, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang alamin, lalo na dito. Sagot niya na may bahid ng takot sa kanyang boses. Habang nagpapatuloy ang araw, lalo lamang lumalalim ang aking pagtataka. Hindi ko maiwasang isipin na may malaking misteryo ang bumabalot sa karinderyang ito. Ang mga babala ng aking tsuhin, ang kakaibang iwas ng mga tao, at ang masangsang na amoy mula sa kusina. Sa aking pag-uwi, dala-dala ko ang bigat ng mga katanungan na walang kasagutan. Ano nga ba ang tinatago nila? Bakit parang may kakaibang kapangyarihan ang pagkain dito na nagbibigay ng kakaibang epekto sa mga suki? At bakit tila may takot sa mga mata ng bawat isa rito? Sa gabing iyon, hindi ko na naman maiwasang mag-isip. Tila ba may malaking palaisipan na kailangan kong malutas? Ang mga kakaibang pangyayari sa karinderya ay unti-unting nagiging mas malinaw, ngunit kasabay nito ay ang paglalim ng misteryo. Naisip ko marahil kinakailangan kong maging mas matapang at mapanuri. Hindi ako maaaring manatili na lamang sa dilim. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit pa ito'y maaaring mapanganib sa mga susunod na araw. Sisikapin kong mag-imbestiga at alamin ang lihim na bumabalot sa karinderyang ito. Sa pagpasok ko sa 3 araw, may kakaibang tapang na bumabalot sa akin. Desidido akong malaman ang lihim na itinatago ng karinderyang ito. Maaga akong dumating bago pa man magbukas ang tindahan at naghintay ako ng tamang pagkakataon. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa umaga, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nakita kong umalis si Aling Sisa at siniguradong walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kusina. Pumintig ang aking puso sa kaba at sabik sa aking malalaman. Pagkabukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Nakakita ako ng mga kaldero at kaserolang puno ng kakaibang laman. Hindi ito mga karaniwang sangkap sa pagluluto. May mga bahagi ng hayop na hindi ko maipaliwanag. At ang iba, hindi ko alam kung saan nagmula. Hindi ko maipaliwanag ang takot at pagkasindak na aking nararamdaman. Tila ba'y may malamig na kamay na humawak sa aking puso. Ang amoy na dati kong naaamoy ay mas matindi sa loob. Masangsang at tila ba'y sumisiksik sa aking lalamunan. Biglang may narinig akong yabag mula sa likod. Dali-dali kong sinara ang pinto at nagkunwaring naglilinis malapit sa entrada. Pumasok si Aling Sisa. May daladalang bagong supply ng karne. Tumangulang ako sa kanya, ngunit sa loob-loob ko, nagtatalo ang takot at kuryosidad. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinausap ko ang isa sa mga pinakamatagal nang nagtatrabaho doon. Manong, ano po ba talaga nangyayari dito? Ano yung mga bagay na nasa kusina? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Tumingin siya sa akin na tila ba nag-aalangan. Roque, hindi lahat ng bagay dito ay para sa mga mata ng baguhan. Marami kang hindi alam. Sagot niya. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Ano po bang ibig niyong sabihin, Manong? Muling tanong ko. Hindi ko na mapigilan ang aking kuryosidad. Matagal siyang hindi sumagot. Tumingin siya sa paligid. Siniguradong walang nakikinig. At saka siya bumulong.
May mga lihim dito na mas mabuting hindi mo na lang alamin para sa kaligtasan mo, Roque. Hindi na siya nagdagdag pa. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain at iniwan akong nag-iisa na puno ng pagtataka at takot. Sa buong araw, hindi mawala sa isip ko ang aking nakita at ang mga salitang binitawan ni Manong. Ano nga ba ang itinatago nila? Bakit tila lahat ay takot magsalita? At ano ang kinalaman ng mga kakaibang sangkap na iyon sa mga pagkaing inihahain namin? Habang naglilinis ako sa likuran ng karinderya, may napansin akong kakaiba. May bakas ng mga paa na tila nagmula sa kusina papunta sa likurang bahagi ng gusali. Dahan-dahan kong sinundan ng mga ito na humantong sa isang maliit at madilim na silid. Dito ay may nakita akong mga sako at kahon na may kakaibang marka. Hindi ko alam kung ano ang laman. Ngunit may kutob akong may kinalaman ito sa sikreto ng karinderya. Pagbalik ko sa harapan, napansin kong iba ang tingin sa akin ng mga kasamahan ko. Tila ba may alam silang hindi ko alam at may takot silang baka malaman ko ito. Hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ang tanging alam ko, may kailangan akong malaman at hindi ako titigil hanggat hindi ko ito natutuklasan. Sa pagtatapos ng araw, lalo akong naguluhan at natatakot. Ano nga ba ang tinatago ng karinderyang ito? At ano ang aking magiging papel sa pagbubunyag ng mga lihim na ito? Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang misteryo at lalo lamang tumitibay ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan. Habang nagpapatuloy ang mga araw sa karinderya, mas lalo akong naging mapanuri. Bawat galaw ng mga kasamahan ko at bawat pagkakataon na may mabubuking na lihim ay aking binabantayan. Nagtulungan kaming magtago ng mga kasamahan kong interesado rin sa paglalantad ng katotohanan. Sa isa sa mga gabi, naglalakad ako papunta sa kusina para sa gabi kong trabaho. May narinig akong usapan mula sa mga kasamahan ko. Teka, alam mo ba kung ano ang ginagamit nila sa mga pagkain dito? Sabi ng isa. Wala akong ideya, pero malalaman natin yon. Sagot ng isa pa. Naisip kong ito na ang tamang pagkakataon. Sumabay ako sa kanilang paglalakad patungo sa kusina. Muling binuksan ko ang pinto ng kusina at lihim na nagmasid. Nakita ko silang dumating sa isang partikular na kaban. Kumuha sila ng isang supot na puno ng kakaibang laman. Ano to pare? Tanong ng isa. Hindi ko alam bro, pero kailangan nating malaman. Sagot ng kasama. Dahan-dahan silang lumabas at nagtungo sa isang silid na puno ng mga sako at kahon. Sa aming pag-aaral, napagtanto naming ito ang mga itinatagong sangkap na ginagamit sa mga pagkain. Ibinulgar ng isa sa kanila na ito'y mga bahagi ng hayop na may kakaibang kapangyarihan. Ang iba naman ay puno ng mga halaman na hindi karaniwan. Kasabay nito, nahuli kami ni Aling Sisa na nagmamasid. Ano ba itong ginagawa niyo? Bulong niya. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Nang hindi kami makapagsalita, itinulak niya kami palabas ng kusina at sinarado ang pinto ng malakas. Sa aming pag-uusap, napagtanto naming may malaking konspirasyon sa likod ng lahat ng ito. Ang mga sangkap na iyon ay hindi ordinaryo. At malinaw na may kinalaman ito sa misteryo ng karinderya. Tila ba ito'y bahagi ng isang ritual o seremonya.
Desidido kaming magkaroon ng ebidensya at patunay para maibalita ito sa mga otoridad. Subalit alam naming ito ay hindi madaling gawin. Bawat galaw namin ay binabantayan ni Aling Sisa at lalo na ng aming mga kasamahan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan kaming mangalap ng mga ebidensya sa pamamagitan ng mga lihim na pag-aalboroto at mga pag-aaral ng mga dokumento. Natuklasan naming may mga pumapasok na tao sa karinderya na hindi kilala ng mga kasamahan namin. Sila ang nagdadala ng mga kakaibang sangkap at iniuuwi ang mga ito pagkatapos ng gabi. Isang gabi, matapos naming mangalap ng sapat na ebidensya, nagdesisyon kaming subukan ng isang huling hakbang. Sinubukan naming takasan ng karinderya at dalhin ang mga ebidensya sa mga otoridad. Sa kabila ng mga panganib, tagumpay kaming nakalabas at nagawa ang aming layunin. Sa wakas, nailantad namin ang lihim ng karinderya. Sinara ito at nawala na sa aking buhay. Ngunit ang mga karanasan na iyon ay hindi ko makakalimutan kailanman. Nakita namin ang malupit na katotohanan sa likod ng kakaibang pagkain at misteryong bumabalot sa lugar na iyon. Sa pagtatapos ng aming paglalantad, naisip kong ang katotohanan ay hindi palaging maganda. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. Ngunit sa aming paglalantad, nagdulot kami ng pagbabago. Hindi na kami muling babalik sa karinderyang yon at umaasa kaming makakamit namin ang katarungan para sa mga naapektuhan ng kanilang kakaibang gawain. Hanggang dito na lamang po ang kwentong aking ibinahagi. Maraming salamat po sa pagbasa nito at sa lahat ng nakinig. Ang inyong kaistorya, Roque. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.